Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog, makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos yung panoorin itong topic natin ngayon, pakihit na rin yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay madali kayong manonotify. At yung palaging request ni Sir Bong, favor nyo na lang kay Sir Bong kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag kayong maiinip, huwag nyong i-skip, papanuorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Gusto lang nating linawin yung policy ng DepEd sa enrollment pertaining dun sa mga enrollees na galing sa private school na nag-i-enroll dito sa atin sa public school. Na ang nagiging case ay hindi nila makuha yung kanilang report card as well as the Form 137 kasi meron pa silang balanse na hindi pa nababayaran sa private school. Ang tanong, pwede ba sila mag-enroll sa public school, to any public school even without the report card or the Form 137? Alam nyo, kahit sa ang public schools, maraming mga case na ganito. Dito lang sa Caloocan High School, marami kaming case na ganito. Nag-e-enroll sila sa public schools na wala pang report card dahil nga ang reason, ayaw ibigay sa kanila ng private school yung kanilang Form 137, Form 138 kasi meron pa silang balanse. Yung mga batang ganito ang case, pwede ba natin silang i-enroll in our school or in any other public schools, both elementary and secondary? The answer is, pwede po. The answer is yes. Pwede silang i-enroll sa public school even without the report card, even without the Form 137. Kaya yung mga public schools, kung wala silang document pa na report card from private school, dapat natin silang i-enroll. Hindi natin sila pwedeng i-deprive. Ito yung DepEd guidelines on enrollment. Huwag din silang hanapan ng Xerox copy ng report card kasi ang private school, alam nyo, hindi rin sila nagre-release even Xerox copy ng kanilang document. Kaya lang ang ginagawa natin sa public school, pinapipirma natin sila, yung mga parents sila, ng letter of undertaking. At yung kanilang enrollment ay kino-consider natin as temporarily enrolled. Ito yung inilalagay natin sa LIS. Pero yung bata na galing sa private school, makakapag-enroll at makakapagpatuloy siya ng pag-aaral. Kung grade 7 siya, pwede siya magpatuloy till grade 10. Kahit hindi pa nila nakukuha yung kanilang document sa private school. Kung wala pa yung document ng bata in grade 7, pwede pa rin magpatuloy sa grade 8, grade 9, and grade 10. Alam nyo, same din sa elementary. Kung pumasok ng grade 2, kahit wala pa yung documents, pwede siya magpatuloy till grade 6, pwedeng magpatuloy ng pag-aaral yung bata na galing sa private school. Now, paano yung bata kung umabot na ng grade 10 at wala pa rin yung kanyang documents? Alam nyo, matatapos niya yung grade 10, pero kung wala pa rin siyang documents from private school, pwede pa rin siya magpatuloy yung bata, kaya lang dapat ang pasukan niya na senior high school ay public schools. Pwede siyang mag-grade 11, mag-grade 12, kahit wala pa siyang documents, from private school, basta ang papasukan niya ay public school. Kaya lang, kung matapos na niya yung senior high school at hindi pa rin niya nakukuha yung kanyang documents, hindi siya ia-allow ng senior high school na umattend ng graduation ceremony. At from senior high school, iho-hold na yung kanyang report card and Form 137 kung hindi niya maibibigay yung kanyang records from private school. Hindi siya maaari magpatuloy ng college kasi hindi i-release ng senior high school yung kanyang mga documents dahil kulang pa siya ng mga documents from private school. Meron ba kayong natutunan sa topic natin ngayon? Maraming salamat sa inyong lahat.